Dito sa Isla Aguanisyon sa Barangay Salvacion Jose Panganiban, Camarines Norte, isang summer workshop ang ginagawa kung saan pinagsama-sama ang edukasyon, environmental protection at visual arts. Ang mga kalahok ay mga batang tinuturuan ng mahalagang aral tungkol sa pangangalaga ng mga bahura, bakawan at iba pang lamang dagat. Sakay ng bangkarunungan, isang bangka na nagdadala sa kanila sa aktwal na lugar na nilalaman ng kanilang bawat aralin. Kasabay nito, ang paglikha naman ng mga clay paintings. Sa gitna ng makabagong panahon at hamon sa kalikasan, isang grupo ng mga kabataan sa Camarines Norte ang tumitindig bilang bagong tagapangalaga ng karagatan. Ito ang Young Coral Warriors, na itinatag ng environmental advocate at visual artist na si Artemio Andaya Jr. sa Barangay Salvacion, Jose Panganiban. 3 taon na ang nakararaan para sa advokasiyang turuan ng mga bata kung paano pangalagaan ang karagatan. Nabuo ang samahang ito upang hubugin ang kaisipan ng mga kabataan, habang ang kanilang mga magulang ay abala sa paghahanap buhay sa dagat. Mula sa aktwal na pagtatanim ng mga corals at pagpapanatili ng mga giant clams, lumawak ang kanilang advokasya patungo sa konsepto ng sustainability sa pamamagitan ng sining. Dahil sa kakulangan ng regular na pondo, ang mga kabataan mismo ang gumagawa ng kanilang mga likhang sining na ibinebenta upang maging pondo sa kanilang mga environmental projects. Kaugnay nito, ngayong summer, inilunsad ng Young Coral Warriors ang SNACS o Summer Nature Arts and Crafts Kids Session. Isang summer camp na naglalayong ilayo ang mga kabataan sa sobrang paggamit ng gadgets. Sa ilalim ng patakarang walang cellphone sa loob ng 5 araw, ang mga campers ay aktwal na pinararanas ng pagsisid at pagbisita sa mga mangrove areas upang makita ang realidad ng sitwasyon sa ilalim ng dagat. So nakikita natin na maganda yung pagkakataon tuwing summertime. Maraming mga kabataan ang wala halos ginagawa. At sa panahon na walang ginagawa, nakikita natin na ubos halos yung kanilang oras sa screen time. Puro cellphone. At sabi ko, kinakailangan magkakaroon ng isang lugar at gawain kung saan kahit sa loob lamang ng 5 araw, iiwanan nila ang gadget sa kanilang tahanan, hindi sila gagamit ng mga cellphone during camp. At kung hindi sila nakakaranas pang sumisid, hindi nila nakikita kung anong itsura ng bakawan at marami pang mga bagay dito sa coral areas at sa mangrove areas ng Salvacion, doon nila mararanasan. Yung pagkakaiba din ito, maraming mga camps ng puro lamang mga kasiyahan. Pero hindi natin sila aktwal na nadadala doon sa lugar kung saan meron tayong problema at doon sa mga lugar na meron tayong advokasya at mga programa. Yun ang kaibahan ng ating camp. Kaya sabi namin, mahaba ang panahon ng bakasyon, kaya namin hanggang 6 na batch. So far, pangatlong batch na ito ngayon, kung saan ang bawat batch na binubuo lamang ng hindi kami lumalampas sa 15 mga kabataan sapagkat we see to it na unang-una, ligtas yung ating mga kabataan. Pangalawa, sa kanilang arts and crafts activities ay talaga natututukan namin sila. So pangatlong batch na to. Sa isang pambihirang pagkakataon, naranasan kong maging bahagi ng summer camp na ito. Sumakay ako sa bangkarunungan, ang bangka kung saan natuto ang Young Coral Warriors. Ngayon, gamit ang lahat ng kanilang mga natutunan noon, sila na ang nagtuturo sa mga bata. Nandito tayo mismo sa mangrove forest ng Barangay Salvacion. At kasama natin yung mga bata at nandito sila nakasakay sa kanilang bangkarunungan o bangka ng karunungan kung saan dito mismo sila tinuturuan. Kanina ay nag-tour kami dito sa mismong mangrove area at ipinapaliwanag sa mga bata ano ba yung importansya na meron tayong ganitong klaseng mangrove forest, papaano tayo napoprotektahan ito at ano din yung magiging papel ng bawat isa sa atin para maprotektahan ang mangrove area na ito. Inikot namin ang mga bakawan habang nagbibigay ng mga lecture at trivia ang Coral Warriors. Dito tinalakay ang kahalagahan ng mga bakawan at kung paano ito nagsisilbing proteksyon sa mga nakatira sa coastal barangay.
Pagkatapos ito ay pumunta naman kami sa bahaging gitna ng dagat para bisitahin ang mga malalagong bahura at ang nagsisilakihang kabibe o giant clams. Ito ang matagal nang iniingatan ng mga young coral warriors na nagsisilbi na ring atraksyon sa mga turistang bumibisita sa Isla Aguanición. Nakapanayam ko si John Ray, ang coral warrior na na-feature ko noon na isa sa mga tinuruan sa Bangkarunungan. Ngayon, isa na siya sa mga maaasahan sa pagtuturo sa mga campers tungkol sa kanilang isinusulong na advokasya. Ano ba yung mga itinuturo mo sa kanila at gaano ka-importante na may mga bagay tayong naidadagdag doon sa kanilang mga natututunan? So, ang explain ko po sa kanila is yung choral. Ano po? So, as a focal person of this group, ako po yung naka-assign para sa choral. So, mahalaga po na malaman nila kasi halos malapit lang kami dito sa isla. Ito po yung pinaka tinututukan namin kasi yung corals is the one of the most beautiful, important part of the ocean nga po. Then, ito po yung naging habitat. Kasi, una, hindi po namin talaga pinapansin. Pero, yung nakakapansin kami na nauubos na siya. So, yun po, nagkaroon kami ng team para magtanim ng corals. Then, yun na po, tumanim lang kami ng tumanim hanggang ngayong gantong kalaki. Tapos yun po, nagtutur na po kami dito ng mga tourist or like this ng mga campers para i-guide sila kung gaano nga ba kalaki yung from the begin namin na ginawa no, hanggang ngayon, kung gaano na kalaki yung corals na ginawa namin. Paano nakatulong sa sa sariling point of view mo kung paano mo tinitingnan yung lugar mismo kung saan kayo nakatira, kung saan namumuhay yung ating mga magulang? Gaano nakatulong ito pagiging yung coral warriors? Paano nito binago yung perspektibo mo? Yes. Una po, napakalaking tulong kasi almost 50% of the warriors is focus sa cellphone or sa gadgets. Ano po? So nagkaroon tayo ng gantong grupo para hindi lang sa corals, para na rin mahinto yung paggamit ng phone. So ngayon magtitingin na lang sila ng phone para mag-update dun sa document na ginawa namin. Then balik na sila sa work dito sa pagtatanim. At sa family naman po, napakalaking tulong kasi dati po, dito pag sumisid ka, halos wala kang makitang isda. Ngayon, mismo sa'yo lalapit ng isda pag nakita mo dito. At almost dito na rin po sila naghahanap buhay sa gilid kasi medyo nahag na po yung isda na dumadami na. Isa sa mga bagay na maganda rito sa Bangkarunungan kasi ramdam ng mga bata na talagang safe sila. Hindi sila nagpo-proceed kung medyo masama yung panahon. At makikita mo naman kumpleto sila ng mga gamit, like may life jacket sila, and bawat isa sa kanila merong nagga-guide, talagang hindi magkakaroon ng problema. Gusto kasi nila ma-experience ng mga bata talaga, makita nila mismo yung ilalim kahit hindi na sila sumisisid, makita nila na maraming isda, maganda yung corals, pati yung mga giant clams na naandito. So may mga ganito rin sila na ginagamit para talagang mas ligtas sila. So kahit yung iba hindi kasama yung kanilang mga magulang, mas nafe-feel nila na safe yung mga bata dahil very professional ang ginagawa nitong young coral warriors. Ayon kay Kuya Art, mas epektibo ang hands-on learning kaysa sa purong lecture lamang dahil mas madaling maunawaan ng mga bata ang marine protection kung ito ay pinagsasama-sama sa mga malikhaing aktibidad gaya na lamang ng clay modeling at painting. Dahil ito mga kasama natin, mga campers natin ay mga kids and the students, kapag mga lecture lang, sabihin natin medyo boring sa kanila, at hindi lang na masyadong maunawaan. Ang kaibahan nito, less yung aming lectures, though pagkatapos ng activity pinaprocess namin, pero ang pinakamaganda, kapag pinag-usapan namin ng ano ang tinatawag nating giant clam, paano mo ito mapapangalagaan, dinadala mismo namin sila sa area kung saan merong giant clams. Ipinapakita namin kung gaano karami yun. Pag sinabi namin na nagtatanim ng corals, makikita nila ng actual. Sila mismo makikita. Dinadala natin sila doon sa coral area. Makita nila kung gaano nakalawak at kaganda yung ating mga tinatanim. Kumbaga hands-on. A1 information yung kanilang makikita. Kapag umaasa lamang kasi talaga tayo sa mga lectures, maraming mga impormasyon ang hindi masyadong nadadigest ng bata. Pag tinanong mo siya, hindi niya masyadong masagot. Pero kapag sila mismo ang nakakita doon, kahit pabalik-baliktarin mo ng kwento, kaya nilang sabihin kung ano yung kanilang nakita.
Ang mga likhang sining na ito ay hindi lamang para sa display dahil malaki na ang naitutulong nito sa komunidad. Mula noong Pebrero ng kasalukuyang taon, higit sa 350 waterproof bags na ang naipamahagi sa mga estudyante sa coastal areas gamit ang pondong kinita mula sa mga paintings. Ang mga bag na ito ay nagsisilbi ring floaters o boya para sa kaligtasan ng mga bata habang sila ay tumatawid ng dagat patungo sa paaralan. Ito yung maganda balita. Simula nung February, umaabot na sa 350 plus yung mga kabataang nakinabang nung waterproof bag sa pamamagitan ng mga paintings. Sino ba yung mga mag-aakala na yung mga simpleng mga paintings na to na ginawa mismo ng mga coral warriors ay makakarating sa iba't ibang lugar dito sa mga coastal barangays ng Jose Panganiban at mabibigyan ang more than 350 plus. Pero ang kagandahan nun, bagamat natapos na yung unang batch, nakikita namin patuloy at patuloy na mayroong mga panibagong mga estudyante na tatawid ng dagat na hindi pa nabigyan. Kaya yung aming advokasya, hindi siya one-time shot. Hanggat mayroong mga estudyante na sa tingin namin ay kinakailangan bigyan ng waterproof bags para hindi nababasa yung kanilang mga cellphone, yung kanilang mga gamit at nagsisilbi na rin itong parang buya para sa isang life-saving device. Hanggat meron nun, patuloy pa rin kami gagawa. Bukod dito, target naman ngayon ng grupo na ponduhan ang paglalagay ng mga solar lights sa 120 metrong tulay sa gitna ng Bakawan. Plano nilang gawing tila mga alitaptap ang dating ng mga ilaw upang maging atraksyon sa turismo at magbigay ng seguridad sa mga residente tuwing gabi. Binigyang diin ni Andaya na ang pinakahuling layunin ng programa ay ang pagtuturo ng entrepreneurship sa mga kabataan para magkaroon sila ng sariling kabuhayan mula sa kanilang mga crafts. Bukas din ang grupo na tulungan ang ibang barangay at bayan na nais tularan ang kanilang modelo dahil ang susi sa tagumpay ay ang pagsisimula at pagkakaroon ng suportang konseho gaya naman ang ipinamalas ng kapitan ng Barangay Salvacion. Ayon kay Andaya, kung kinaya ng kanilang barangay na protektahan ang kalikasan habang lumilikha ng sining, tiyak na kaya rin itong gawin sa iba pang lugar.